patuloy po kami pinagkakaluban ng pagpapala, maging lakas at patubay na kailangan namin sa pagtatrabaho. Kaya naman yung araw na ito, dapat lamang na ibalik natin sa inyo ang pasasalamat dahil kayo po ang Diyos na nakapagpapatid sa amin. Pagpalain po hindi ang aming pagtitipon ngayong araw ng mga ulirang ina, magulang at tahanan. Salamat po at dalangin po namin pagpalain po ang mga salita po ninyo sa aming puso. Na ito po'y magagat sa atin na kalakasan at kagalingan sa lahat ng aspeto ng aming pamangailangan ngayong araw na ito, Panginoon. Na anuman po ang aming prayers sa sandali ito, na nanalo po kami ang salita po ninyo ang nagbibigay ng katugunan ng pagpapala. Kaya po pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat na ito at aming po pinamangkin sa pangalan ng Jesus, sa ating Ama ng Espiritu Santo. Amen. Palapakan natin sa Espiritu Santo. Ito ang mga tumawa sa akin, papakinggan itong mabuting balita ng Panginoon para sa akin. Ang gospel, ang mabuting balita ay Matthew or Matthew chapter 15, simula sa verse 21 hanggang sa verse 28. Matthew chapter 15 verse 21 to 28. Ganito po ang sinasabi. Leaving that place, Jesus withdrew to the region of Tyre and Sidon. A Canaanite woman from that vicinity came to him crying out, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed and suffering terribly. Jesus did not answer a word. So his disciple came to him and urged him, send her away, for she keeps crying out after us. He answered, I was sent only to the lost sheep of Israel. The woman came and knelt before him. Lord, help me, she said. He replied, it is not right to take the children's bread and toss into the dogs. Yes, it is, Lord, she said. Even the dogs eat the crumbs that fall from their master's table. Then Jesus said to her, Woman, you have great faith. Your request is granted. And her daughter was healed at that moment. Ating pupurihin, pasalamatan po natin ang Panginoon. Kaya po, mga brothers and sisters. So, dinitin lang po yung ating oras. Ang nag-ipo po natin dito ay dito sa St. Anthony Church is 1, 2, 3. So, almost 2 hours po yun. So, doon nakapag-start lang tayo ng about 1 to 10 minutes po nakapag-start tayo. So far, okay naman. Hindi po tayo basta-basta makasigaw at makatalon, makapag-ingay kasi this is our first time na makagamit dito. We are under observation po. Tayo nila. To let you know is ang ating pong gawain na mention tayo about chapter 5. As of now, nag-i-struggle tayo sa venue, yung permanent venue. Kasi dito tayo dalaw sa St. Augustine at nandito tayo sa pastoral, Catholic Pastoral Center. Kaya nga lang yung ginagamit sa Catecism, kaya wala tayo sa Pastoral Center. Hope and pray, dumating ng time na bigyan tayo ng Lord ng suitable place para sa atin para maka-express tayo na mayroong freedom ng pagbubulit pagpapasalamat sa Panginoon. At sa bagay, hindi naman venue or hindi naman talaga yan ang pinakahagdang
venue or sitwasyon kalagayan natin. Maraming tao pa rin pagpapahayag ng pagpupunin pasasalamat sa Panginoon. Amen? At syempre, ang araw na ito ay very special. Diba? Bakit very special? Wala tayong lahat dito sa mundo ito kung walang mga nanay. Kaya tell to your person next to you, sabihin mo sa kanya, Happy Mother's Day. Hindi pa po ako nakaka-post sa Facebook na greetings ng Happy Mother's Day po. Sigurado naman tayo na marereklamo na naman tayo sa sabihin na nakakalimutan. So, yung ating pong binuksan ngayon na reading about the story of the Gentile woman. Ibig sabihin nito ay siya po ay taga-Canaan o Canaanian woman. She is not belong to the blessing of Israel, blessing of God for the Jews, for the Israel. At ito pong babae ito, isa po siyang ina, na yung kanyang mabigat na problema ay yung kanyang anak inakalihan ng demonyo at pinahihirapan. So, madaling sabi, salita, itong nanay na ito ay lumapit sa Panginoon. Lumapit siya, siguro marami po siyang narinig at nababalitaan tungkol sa Panginoon. Ang Panginoon naman ay napadpad siya doon sa lugar ng Tiro at Sidon, which is the place of the Canaanite woman or the Gentile mother. Nang napadpad ang Panginoon sa lugar na yun para makapagsiguro, makapagpahinga, makapag-relax dahil nga sa pagod ng pagmimisyon, pagministeryo, nabalitaan o narinig kung paano nakarating sa isang ina na mayroong kabigat ng problema at pagkatapos itong ina na ito ay lumapit nga sa ating Panginoon. At sa paglapit niya sa Panginoon, ang kanyang binanggit ay, Son of David, have mercy on me. Ang titulo kasi, Jesus, the title of Jesus as a Messiah is Son of David kasi galing po siya sa dahil ni David. Pag bumanggit ka ng salitang Son of David, ibig sabihin nun, yung anak ni David ay yun po ang Messiah. The Messianic title of Jesus is, he is the Son of David. So, hindi niya mababanggit yung anak ni David o Messiah kung wala siyang knowing o hindi niya nalaman o nakunawakan, hindi niya po mababanggit yung salita Son of David kung hindi niya po nalaman o nakunawakan kung sino po yung Son of David. The Son of David, the Messiah, is the healer, the Redeemer. Siya po yung manunubos, tagapagpagaling ng kanilang mga sakit at mga karamdaman. Exactly na lumapit itong babae nito. That's why tonight, ang gusto ko po i-share po sa inyo is the triumph of a mother's faith. Isang tagumpay, pananagumpay ng pananampalataya ng isang ina. Bilisan. Ang isa po sa pinakamagandang quality na meron dapat sa isang babae, lalo na ang pagiging isang ina, ay yung pananampalataya. That makes you different in this world. Not all women or mothers in this world has faith in that. Hindi po lahat. Hindi po lahat. Kasi kung lahat po ng mga nanay o ina, magulang sa mundo ito na may pananampalataya, magbibigay po sila ng honor sa Diyos, pwede mag-serve sa Panginoon, o pwede mag-commit ng buhay
buhay o maglingkod sa Panginoon. Typically, maraming mga nanay na talaga namang masipag, mapagmahal, mapagkalinga at mapagmalasakit sa kanilang pamilya. But God is not only impressed in our yung sipag, yung malasakit, pagpapakasakit ng isang ina. Hindi lang kasi doon nag-impress ng Diyos kasi hindi po natin pwedeng bayaran ang Diyos sa pananampalataya ng ating sipag, ng ating husay. You may be talented, gifted, and very caring sa iyong family, but if you did not, kung hindi mo honor, hindi mo ino-honor ang Diyos sa buhay mo, mga kapatid, hindi pa rin niya tayo kalimutan. Because the Bible says in Hebrews 11 verse 6, sabi ko doon, it is impossible to please God if without faith. Mahirap ka daw na kalugtad ka ng Diyos kung wala kang pananampalataya. Hebrews 11 verse 6 yun, ha? At pagkasabi doon is karugtong, and those who come to Him, yung sino daw lalapit na kapag-ihingin sa Kanya, must believe that He exists. Maniwala mo na ang Diyos ay buhay. He exists. He is alive and He rewards. See? If you have this kind of faith and belief that God is alive, He exists, is yesterday, today, and tomorrow, and He rewards ang Diyos ang gaganting pa nagkakaroon. He rewards. If you believe that, mga kapatid, then you will experience His blessings. Because God's blessings ay hindi lamang po sa material, pera, o mga gamit, etc. Bahay, tahanan, kotse. Hindi lang po yun pinapakita ng Diyos ng blessing. In fact, maraming tao hindi nakarating sa ganitong ramya ng buhay, but they were happy and blessed. Hindi po lahat ng nag-abroad sa Macau ay happy and blessed. Maaaring iba, maraming naipon, pero wala pa rin sila, hindi pa rin sila kontento at masaya. Namatay si Steve Jobs at the age of, siya mabot ng 60. About 50 lang na 56. Isa sa kanyang binitawan, sa kanyang pagiging millionaire, pagiging successful. Dahil nagkaroon siya ng cancer sa pancreatic. Sa dami ng bilyon ng pera niya na dollars, sa dami ng kanyang mga nagawa ng invention at na ipon na kayamanan at kasikatan. Sabi niya, ang lahat ng ito ay wala pa rin saysay. Sinasabi niya na, teach your children not to become successful, but to be happy. Matikali po yun sa isang taong milyonaryo, sikat, mayaman, at invento na rin siya kasi siya naka-invento naman. Happy. So, yun po. Magkamit tayo ng mga bagay dito sa mundo ito. Kung hindi naman tayo magiging kontento at masaya, palagay ko, hindi po natin na-reach, na-abot ang tunay na disenyo ng Diyos. God designs for us is to be content in His grace, in His love, and His blessings. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Now, so tayo ang ating thing. First thing, no? Tingnan natin dito, paano nga ba nagtagumpay itong babae ito? She is not a Jew. She is not belong to the nation of Israel. She is outside of the covenant of God for the people, for the Israel. And yet, he received o natanggap niya yung favor ng Diyos, ang
Hindi dahil siya mahusay at magaling siya, nagtagumpay siya, yun ang ating aalala. Sa kanyang pagtatagumpay, nagkaroon po siya ng pananampalataya. The first thing, parang hindi na rin po ako nasabi, dati kasi pagiging tayo mag-PowerPoint yung steps, yung mga steps dyan, mga points. Parang nahihilang po ako kasi doon na ako nasanay. Dahil ang lugar natin ay changeable. Kaya wala tayong makikita. Kaya sundan na lang po ako. Iisinan ko lang po yung to. Huwag lang po ako ganun kasi lumagpas po tayo. Now, how did this mother triumph by her faith? First is, by faith, the mother overcame the barriers. Sa kanyang pananampalataya, itong ina na ito ay napagtagumpayan niya ang lahat ng mga sagapan at laban. Barriers. Sabi ng Mateo chapter 15 verse 22, Akanaan woman, this mother from that vicinity, came to him, came to her, kanino? Saan? Kay Jesus. At sabi niya, Lord, Son of David, have mercy on me. My daughter is demon-possessed terribly. Imagine, yung kanyang anak ay nagsasuffer, suffering terribly. Not only suffering, but terribly. Matindi ang paghihirap ng kanyang anak. Look at the barriers. Ang problema niya, yung kanyang anak, pinahalian ng demonyo at hindi yung paghihirap ng kanyang anak, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Wala siyang lakas, wala siyang kakayanan. Nagpapakita ito sa buhay natin as a mother, kahit ibigay mo na ang buong buhay mo, lakas mo, oras mo ng panahon, you will come to the point that wala nang nagawa. Did you come to the point na gusto mo maibigay ang lahat sa anak mo pero hindi mo maibigay? Yes. Minsan, sabi ng mga nanay, pag nagkakasakit yung kanilang mga anak, kung pwede lang nilipat yung sakit sa iyo, kung pwede lang sana, kaso yung walang gamitin na yung anak pag nagkasakit, ililipat sa iyo yung sakit, sigurado gagawin pa rin yun ng nanay. Mga kapatid, imagine. Pero, hindi mo makayang ilipat. Kaya, magkakaroon what your daughters or children felt, yung nararamdaman nila ng pain, agony, is the same. Pain and agony na nararamdaman mo. O minsan, mas masakit pa sa pakiramdam ng isang ina ang nararamdaman hirap ng isang anak. Lalo na pag ang mga anak natin nagbibog sila sa kanilang pangarap, lalo na pag sila po ay ng pamilya rin, nabibog sila, hindi sila nakahanap ng forever. Tapos ikaw may forever, sila hindi nakahanap, sakit din yun. Yung anak mo, ginugulo lahat ng pagod sa pagtatrabaho, pag-asa, kung pag-asa ka mag-graduate siya, hindi siya nakag-graduate. Kung sabihin man niya sa'yo, Mama, Papa, sorry po, hindi ko po natupad yung pangarap niyo sa akin. Kung nasaktan siya, nabigo siya, hindi niya natupad pangarap niya, pero palagay ko, mas masakit pa rin po sa niya. All the things of our children is mas mataas ang pain ng isang ina. Yung kanyang anak na dalagita na inaanihan ng demonyo, ang gusto niya sana nakakapaglaro, nakakapagsaya, nakakapamasya, nakakakain ng maayos, at nakakatulog, pero hindi niya ito makita sa kanyang anak sapagkat inaanihan ng demonyo. And that is the problem of this mother. Another one problem, the barriers of her faith before she triumphed,
ang hirap kumakuha ng visa, akamutin ng taon bago ka makaprove, ang higpit ng mga screening, ang higpit ng mga requirements. Bakit? Kasi galing na sa Pilipinas eh. Diba? Ang tawag doon, discrimination because of our race, our nationality. Di sana kung walang discrimination ng mga race mo lahi, di sana pwede tayo makapasok kahit saan. Pero hindi lang, hanggang Macau lang tayo. Kasi sa Macau, kahit wala kang show money, at kahit wala kang maluwag sila makapasok dito. Even though na sila ay disiplinadong bansa. Not only that, not only her nationality, but being a woman. During the Bible time, woman has the equal standing before the law and the community. Hindi pinapahinutan yung mga babae na mag-join sa mga congregation, ang mga babae tahimik lang, sa bahay mo sila, secondary citizen, pag mayroong mga zona, hindi kinakount yung babae, lalaki lang ang nililigan ng panahon na yun. Noong panahon na yun, mga kapatid, pero ngayon, sa mga ibang bansa, nagkakaroon na ng mga equality na mga tinatawag na estado ng buhay babae at lalaki. Dito sa bansang ito, yung mga babae pwedeng mag-drive ng taxi, pwedeng mag-drive ng bus. Nakikita ko yun, nakasakay ako. Ibig sabihin, merong equality dito na estado ng buhay. Being a woman, wala siyang lakas. At ang pinakamatindi ng barriers, pinakamatindi ng obstacles, hadlang sa gawad sa kanyang buhay para sa kanyang anak, ay ang demonyo. Yung anak na pinahihiraman ng demonyo. Hindi niya alam kung paano lalaya at gagaling ang kanyang anak sa demonyo. At paglapit niya kay Jesus, dahil nag-i-expect siya na itong si Son of David, the Redeemer, the Leader, ay tutulungan siya. Ito bang problema? Yung mga alagad ni Jesus, naiingayan sa kanya. Sabi ko doon ng verse, ang pinanggit ko doon sa may verse 23. Sabi dito, so his disciple came to him and urged him. Mga alagad ni Jesus lumapit sa kanya. At sabi ng mga alagad ni Jesus, send her away, palayasan mo ako itong babae nito. Ang ingay-ingay. Sunod sa atin, ang ingay-ingay. She keeps crying out after us. Yun ang kanyang barriers. Yun ang kanyang hindrances. Yun ang kanyang mga obstacles. There are so many against her. To become a mother, marami pong laban, galing, at ayaw siya. Una, maaaring biyanan. Pangalawa, maaaring sa mga trabaho. Pangatlo, maaaring sa mga kaibigan ng mga kapatid mo na hindi gusto yung mga naging desisyon sa buhay. Alam niyo po, sa lahat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, ano man po yung mga decision making na nagawa natin, hindi na yun na nababago. Ang gagawin na lang natin is tanggapin. We have to accept. Yung mga gusto ninyo sa asawa ninyo, sa anak ninyo, sa kapatid ninyo, na hindi nangyayari, hindi nyo na yun makontrol. What you need is to accept. Halimbawa, may manugang ka, hindi mo gusto para sa anak niya. Wala ka nang magagawa, tanggapin mo na lang yung kasi part na ninyo ng pangit. Kung hindi mo tatanggapin, hindi ka sasaya. Sabi ko, makikita mo manugang mo, may inis ka, so hindi ka magiging happy. Kaya tanggapin mo na lang para na gusto. Ang dami kasi against, ang daming barriers sa buhay natin. Now, that's the problem. But in spite of all her barriers, obstacles, mga kapatid, this mother is ready to fight for her daughter from the work of evil. She was ready to fight. Imagine,
Hindi niya kalahin si Jesus. At alam niya, babae siya, hindi siya pwedeng makalapit sa mga lalaki. Ikalawa pa rin yung kanyang langit, and yet, inilaban nito. Listen. Bilang isang nanay, kapag meron ng ganitong katangian, ilalaban mo mga kapatid. She is a desperate mother. Nang tinignan mo ang salitang desperate sa dictionary, ang ibig sabihin ng desperate, wala nang pag-asa. Yung handa ng pagpakamatay. Yung wala ka nang kinakatakutan. Diba? Hindi ka natatakot eh. Kung patayin nila ako, ano na ako? Makakabid ako, ano na yun? Yun ang ibig sabihin ng desperate. Yung parang patakon ka na, parang bahala na, parang gano'n. Wala ka nang kinakatakutan. Hindi ka na natatakot. Ibig sabihin nun, yung wala ka ng pag-asa, pero hindi ka na natatakot. This is the mother. He is desperate mother. And yet, she fight for her daughter from the work of the devil. Lumapit siya kay Jesus. Ninapitan niya ang Panginoon sa kanyang pagiging desperate. Alam niyo, maganda rin minsan na desperate ka. Bakit? Kasi pag na-desperate ka, doon ka na lumalaban, doon mo na tinutodo. Parang, kumbaga sa mga nag-alaro sa kalsada, parang pati pagod-pagod na. Ewan ko pala, hindi din yun. Kahit ang kapalit nito, ang kabayaran, kapalit ay napahamakan kamatayan, para lang sa kanyang anak. Ito ako na-impress sa babae ito, sa inang ito. She fought for her daughter's life because of love. Pagmahal mo ang anak mo, pagmahal mo sila, ilalaban mo ang buhay mo kahit kapalit na ito may kapahamakan o kamatayan. That's the mother's love. Ganyan ang pag-ibig ng isang ina. Lumalab. Sabi nga po, the smartest mothers in the world are the mothers who recognize the works of the devil in their children. Listen. Pakibawal sa akin na ang pinakamahusay matalino magaling ng mga nanay sa buong mundo ay ang mga nanay na nakare-recognize ng ginagawa ng Diablo sa kanilang anak. Listen. Kung nare-recognize natin yung physical needs ng mga anak natin, educational, physical, future nila, ano ba ang sumisira sa buhay ng ating mga anak ay ang demonyo? Yes. We must, kailangan natin ma-recognize natin. This mother, she recognized na nagpapahirap sa kanyang anak ay ang demonyo. Demonyo ang nagpapahirap sa kanyang anak. Imagine, how can you fight evil demons in your own strength? Kaya kung minsan sinusubukan namin ang mga anak natin. At kung minsan, binibigay tayo sa sarili natin, pinapatulan natin yung mga anak natin. Nawawala tayo sa sarili natin, nagagawa natin saktan, nagagawa natin saktan sa physical o sa salita. And then, alam niyo naman ang mga bata ngayon, sobrang matampuhin, maramdamin. Hindi ko natulad noon, tayo nabigtiin tayo, hindi tayo sasako. Hindi naman tayo nanunumpa ng mga magulang ngayon. And kung pa ako social media, influence ng mga kabataan ngayon, parang gamit o pinasaktan ng salita ng nanay, maglalayas, magtapanan agad. Diba? O kaya maglalasing punta sa barkada. Noon, ilang walis takbo na hanggang kabalik-balik ang mga sinuturo na ng ating sa kakahataw sa atin.
believe. Our fight is not only for the sake of the future of our children, yung kanilang kalagayan, yung kanilang buhay, yung kanilang future, but the devil. Ang sumisira sa kinabukasan ng ating mga anak ay walang iba kundi ang diablo, ang demonyo. That is our battle, the warfare of marriage. May mga magulang na hindi nila kayang pag-aralan ang kanilang mga anak. Sa anong aspeto? Sa spiritual. Listen. Isa sa pagkukulang natin bilang magulang, hindi natin nadadala yung ating mga anak para sa Panginoon. That is one of our failure, yung ating pagkukulang, shortcoming natin. Bakit? Pag hindi natin sila madadala, ay napakalakas ng influensya ng demonyo ng diablo sa social media, sa barkada, sa mga pleasures, sa mga bars, diskuhan, at saka sa mga iba-ibang lugar. Napakalakas ng mga kapatid. Kaya, nagkakaroon tayo ng problema sa kanila because of the devil is influencing them with bad companies ng mga nasasamang kasama sa buhay. Ang spirituality, pananampalataya sa Panginoon, napakahalaga. Masakit yan sa isang parents, sa isang magulang, na yung alam mo hindi mo mailapit sa Panginoon. Ginawa mo lahat ng paraan para mailapit sila, pero ang tigas ng kanilang ulo at ang gusto nila yung pasya at desisyon nila. So, kaya napapariwanan sila. Well, pag ganyan ang mga case, ganyan pagkakataon, wala ka na rin magagawa. Bakit? Kasi ang mga anak kasi natin, may panahon sila na nasa sa atin, at may panahon din sila na aalis sa atin. Ganyan kasi tayo, di ba? At ang pinakamasakit sa lahat ay yung panahon na aalis sila sa atin dahil ihiwalay na mag-aasawa, mag-abroad, hahanapin nila ang kanilang buhay, ang kanilang sarili, at pagkatapos, sa pag-iwalay nila at pag-independent na nila para hanapin ang kanilang future, ang kanilang buhay, tapos masisira lang sila. Parang sinasabi mo, sana dito ka na lang sa bahay kaysa naman umalis ka pa na nasira lang ang buhay. Parang ganun tayo mga kapatid. Now, without our knowing mga kapatid, the battles, the struggles, is not only in the level of material and physical, but in spiritual. What are destroying of our country, every families, and every works, every jobs, mga kapatid, there is the devil. If there is the devil, anong dapat mong gawin? Hindi na kaya ang anak niya, inaanihan ng demonyo nagsasuffer. Ang ginawa niya, pinakit niya sa Panginoon. Listen. Yung nanay ang lumapit sa Panginoon Jesus para sa kanyang anak. The first thing to do, ang pinaka-smart na nanay, pag dumarating ka sa point na hindi mo na kaya, wala ka nang magagawa, hindi mo na kaya-kaya, lumapit ka sa Panginoon. Yes. Kapag lumapit tayo sa Panginoon, mga kapatid, pag una gusto ng Panginoon, tayo muna ang maliwanagan. Tayo muna ang maliit. Tayo muna ang malinis. Diba? Kasi, may problema na tayo sa ating mga anak, tapos tayo may problema rin. Baliktarin mo. Bakit may mga nanay na kaya-kaya nila at kaya-kaya nilang i-handle at batahin yung mga kabibukan ng kanilang anak. Bakit kaya nila? Kasi sila ang naunang inipo ng Panginoon. Kung wala ang paghipo, biyaya, pagpapala ng Diyos sa isang ina, palagay ko masisira ang Panginoon. Tama ang sabi niya, ang magulang, ang ina, ang ilaw ng tahanan. Hindi ka naman
their homes and their families. Ang ilaw, hindi dapat tumutundi. Ang ilaw na yan, yung mga bulb na yan, may tamang araw-araw, tamang panahon yan na kung saan na lang siya mag-e-expire. Pero hindi pa nag-e-expire, hindi pa dapat siya mamatay. Napapaagang mamatay, napapaagang mamatay. Bakit? Kasi kung yung nanay, ang ilaw ng tahanan, yung tatay ang taga-undi. Yung mga anak, taga-undi rin sila. Siguro kung nakakatulog din yan na nakaka-undi, depende na natin. Ang dami natin na nakaka-undi. Amen? So that's it, mga kapatid. As a mother, he came to Jesus, and then for the sake of her children. Yun po ang kanyang ginawa, mga kapatid. Because of faith and great love. Love for our children as a mother is a fuel for life. Parang masusunod niya yan sa buhay. When life gets rough, love gives strength. When life gets tough, love gives power. When life lets you down, love gives you encouragement. When life seems empty, love gives meaning. When life gets sad, love gives joy. When life gets confusing, love gives clarity. Nakita niyo yung ginagawa ng pag-ibig? Pag may pag-ibig ka sa iyong anak, mapagtatagumpayan mo ang lahat ng bagay. If our children fail, if our children destroyed by the devil, dapat huwag kang madiscourage. Don't lose your hope. Don't lose your sight. Go on. Magpatuloy ka dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Kaya. Amen? Not only that, and the last, how did this mother triumph? By her faith. Yung una is this mother, by faith, the mother overcame all the barriers of her life. Sinabi ko na yan sa inyo. Yung kanyang race, yung nationality niya, yung kanyang pagiging isang babae na secondary citizen, yung demonyo sa anak niya at ang mga alagad ni Jesus, ayaw siyang palapitin. Pangalawa is, by the faith of the mother, she persisted. Ang ibig sabihin mo ng persisted, yung nagtsatsaga, nagpupumili. Sabi ng Panginoon sa kanya, okay na, pumasa na siya sa mga disciples, sa mga alagad. Hindi nakalapit na siya. Ay, Jesus, sabi ni Jesus, sabi niya, Lord, ano naman mo yun? Ano ko inaalihan ng demonyo? Sabi ni Jesus, hindi mo binibigay. Ay, sabi niya, unang sabi ni Jesus, saan lang ako kasi sinunod sa mga Israel. Hindi ako sinunod para sa iyo at sa bansa. Hindi na-discourage yung babae. Parang yung marinig niya, sa Israel lang ako sinunod. Tapos, sabi niya, sige naman po. Pagbigay niyo na. Tapos sabi ni Jesus, eto na pinakamatinding testing ni Jesus sa kanya. Hindi ko kasi binibigay yung pagkain ng mga anak ko sa tulong at kapunan. Jesus is not, he is not playing with, hindi niya dinidiscourage yung babae. Sinusubok niya ang babae. Kung talaga, ano siya, matyaga at persistent. Sinusubok lang ba? Nang sinabi ng Jesus yung binibigay, alam niyo po, na-degrade na siya doon eh. Dinamon na siya doon. Ikaw ba naman, tawagin kang punta? Uy, punta, dito na dito, punta. Ano, pakiramdam mo, pag tinatawag kang punta?
Wala, parang tahimik na. Di ba? Nakaka-open doors for little puppy akong meaning nito. Pero gano'n na tao sa akin ko sa akin. Okay lang po, tawagin pa ako kung ito, wago. Wala po ba kaming karapatang pulutin yung nauulog ng mga pumo, mga props sa silong ng lamesa ng inyong mga anak? Imagine, mula pa sa umpisa yung babae, diniscourage na ng mga alagad. Pagdating kay Jesus, tinest siya ni Jesus, hindi naman talaga siya nasaktan na dinidiscourage ka. Tinitest lang siya ni Jesus, give up siya. Tatalikod siya, uuwi na lang at babalik na lang at hindi na siya magpapatuloy. Pero sabi na, kaya kumuha ka ng karapatan. Oo, yung anak mo lang may karapatan kumain sa inyong lamesa. Pero kung ba yung mga nahuhulog na mumot doon sa silong ng lamesa, kakainin pa rin po ba yung inyong mga anak? Siyempre hindi na. Kahit yun na lang po bumuhang sa amin, yung nahuhulog, yun na lang po yung akin. Nang nasubok ni Jesus ang kanyang pananampalataya. Anong klaseng pananampalataya? Pananampalataya na mayroong persistent. Ang tawag ko dyan is persistent faith. Pag sinabi mo persistent faith, pananampalataya na papatuloy kahit na hinahandagan, kahit maraming problema, mabigat at hirap, hindi bumibitaw, sumusuko, nagpapatuloy. Ang ibig sabihin niyan, persistent faith. When Jesus knew that this mother has a persistent faith, sabi ng Panginoon sa kanya, sige, sinasagot na kita. Ako na bahala sa problema mo. Umuwi ka na at malaya na sa demonyo. Magaling na yung anak mo. Pag-uwi niya sa bahay na, magaling na ang kanyang anak. Yes, why? Because of persistent faith. Persistent, ang ibig sabihin ng persistent, to refuse to give up, to refuse to give in, to continue no matter what may be hindering or interfering the intended goal. Alam mo, pag tayo magbibitaw, susuko para sa pamilya natin, mas lalo tayo walang makikitang maganda mabuti sa ating pamilya. Amen ba, mga kapatid? Huwag bumuto. Huwag sumuko. Huwag bumuto. In honor ng Diyos ang iyong pananampalataya. Sometimes, mga kapatid, some of us would have given up at that point. Bumibigay na tayo ng sa puno. But the role model mothers, don't get discouraged and give up on all your challenges in life. Hindi ka sumusuko. Hindi umaayaw ang pagkita. Pinagpala yung babae inanayot dahil nakita ni Jesus na hindi siya sumuko, hindi bumitaw sa lahat ng hamon ng kanyang. Ganon din ang gagawin ng Diyos kapag hindi ka bumibitaw, sumusuko sa lahat ng hamon bilang isang ina. Amen. Taas natin ang ating mga hawakan natin ang ating mga dalawa ng prayer request bago tayo pumasok sa ating program. Panginoon, salamat po sa hapon ito, sa mga salita, binigyan ko ng inspirasyon sa aming puso para kami po ay maging matatag at matibay sa lahat ng mga hamon sa aming buhay. Hindi ko magpapadali kung maging isang ulirang ina. Marami pong mga barriers, obstacles, and challenges. Pero salamat po, Panginoon. Hindi ko namin ito makakaya maharap at kung makakapagpatuloy kung kami mismo pinanghihinaan na bumibigap
puso ng iyong espiritu, ng kalakasan, kagalingan, at pagpapala para maayanan po namin. Dahil sa aming sarili, hindi po namin makakaya. Because of you, O Lord Jesus, makakaya po namin. Kaya salamat po, wala po battles sa aming buhay bilang isang ina o magulang na hindi po namin makakaya. Dahil po sa inyong biyaya, ng lakas, binibigay sa ating mapapagtagumpayan namin. Just like this gentle mother, Lord, hindi niyo po siya binigo at siya po ay inyong sinagot at tinulog at humaling ang kanyang anak. The same in our prayers this afternoon, Lord, whatever it takes, whatever it comes, O Lord, nananalig kami na kami ay magtatagumpay sa aming buhay. Kaya pagpalahin lang ng aming mga dalang, ang mga prayer requests, ang mga handog kalagod namin, ang mga bagay na tinataas namin sa inyo. Higit sa lahat ng aming trabaho at ang aming mga employer, continue to bless them today, Lord. Favor be upon them. Bless them, Lord, in Jesus' name. Salamat ang tanong ito at aming nang inaangkin by faith in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Patas welcome, Sister Len, para sa ating po, gift for all the mothers here. Praise God! Puri po natin ang Panginoon. Ay dahilan di ba natin tayo dito. At behalf of ang student members, workers, ay meron kami kaunting regalo po sa ating mga nanay na nandito. At yun po, tumahilan tayo lahat at bibigyan tayo ng gift. At siyempre, amin na tayo ng mga music ministry. Happy Mother's Day po sa atin. Nila. Pag-isahin nila, ito lang. Mother's Day! Picture tayo, hindi na picture. Ay, hindi naman nakaharap dito.